Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan magkasamang tumalikod ang Demon King at ang Holy Saint na si Sylvia pagkatapos tanggapin ang alok na pastahan ni Roland. Inihayag ni Sylvia ang kanyang pag-aalala ngunit sinabi ng Demon King kay Sylvia na walang dapat ipag-alala at sinabi na meron siyang nakalimutan na isang importanteng bagay dahil siya ang hero ng Human Kingdom sa ngayon dahil ginagamit niya ang katawan ng Holy Saint at maaari siyang makipaglaban ng buong lakas at walang maghihinala. Labis-labis naman ang pagkatakot ni Sylvia nang marinig iyon at sinabing wag niyang susubukan patayin ang mga tao gamit ang kanyang katawan. Habang sa Hallstone Forest ng Goddess Stella Academy Training Area ay makikitang nagtitipon ang magkabilang panig ng Demon King at ni Roland. Inihayag din ng Edward ang magiging patakaran at iyon ay talunin ang mga miyembro ng kalaban sa abot ng kanilang makakaya. Sinabi din niya na ang kanilang mga uniforme ay espesyal na ginawa upang labanan ang isang suntok ng kamatayan upang maaari silang lumaban ng buong puso. Ang mga nawawalan ng uniforme ay hindi maaaring magpatuloy sa laban o gamitin ang proteksyon ng kanilang uniforme ay mabibilang sa mga natanggal at ang isang hadlang ay lalabas sa paligid upang hindi ka maaaring umatake o atakihin. At kung sino ang unang makaubos ng kalahati sa grupo ng kalaban ay ang mananalo na nagpakaba ng bahagya sa grupo ng Demon King dahil kakaunti lang sila kung ikukumpara sa grupo ni Roland. Agad ding iniutos ni Edward na maghanda upang simulan ang laban at hindi siya tatanggap ng kahit anong reklamo. Kampante naman si Roland na sila ang mananalo dahil lamang sila sa dami. Makikita naman na naiinis ang Holy Saint na nasa katawan ng Demon King habang nakatingin kay Roland ayon sa kanya na masyadong pabor sa grupo ni Roland ang patakaran kaya hindi na nakakapagtaka na kampati ito sa kanyang sarili. Sinabi din ng Demon King na nasa katawan ng Holy Saint kung talagang gusto ng mga tao iyon na gawin ang mga bagay sa isang labanan na paraan dagdag pa niya hindi ito matutulungan upang isara ang kanilang kakulangan sa kapangyarihan. Agad naman ibinaling ni Sylvia ang kanyang pansin sa kanyang mga kasamahan na tila wala ng balak lumaban kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Nagsimula nitong magsalita si Edward na iniuutos na pumunta ang exorcist class sa silangan bahagi ng forest habang ang Templar naman ay sa kanluran at magsisimula na ang kanilang laban. Sinabi ng Demon King na hindi niya gustong nakakakita ng mababang moral sa kanyang hukbo dahil hindi ito makakatulong sa labanan. Nagtataka naman ang Holy Saint kung ano ang pinagsasabi niya na kanyang hukbo. Nagtataka naman ang Demon King kung bakit siya nakakaramdam ng pagnanais na patayin ang Templar na pinamumunuan ni Roland. Galit namang sinabi ng Holy sa Demon King na wag niyang gagamitin ang kanyang dark buff skill sa kanilang mga kaklase kaya agad na nagdesisayo ng Demon King na kanyang tatapusin ang laban ng mabilis at naglabas ng maraming magic circle na may layuning patayin ang Templar. Labis naman ang pagkabigla ni Sylvia nang makita iyon at galit na tinatanong sa Demon King kung kanyang sinusubukang patayin ang lahat. Habang ang ibang mga miyembro ng Templar ay nagtataka sa liwanag sa kanilang itaas at kung ano ang nangyayari. Agad naman lumapit si Sylvia sa Demon King at humingi ng tawag na pinagtaka niya. Agad namang gumamit ng Sacred Seal of Light ang Holy Saint upang pansamantalang isara ang kapangyarihan ng Demon King ayon sa kanya na hindi niya hahayaang manganib ang mga study anti mula sa Demon King. Inihayag naman ng Demon King ang kanyang pagkamangha sa selyong inilagay ni Sylvia sa kanya dahil hindi niya nararamdaman ang umaapaw na kapangyarihan dagdag din niya na hindi niya kayang sirain ang selyong iyon. Ngunit biglang tumakbo ang Demon King na sinasabing kung hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan ay kanya na lang tatapusin ang Templar gamit ang kanyang lakas na labis kinawindang ni Sylvia dahil hindi umubra ang kanyang ginawang pagsilyo sa kapangyarihan ng Demon King. Habang sa isang bahagi ng kagubatan ay makikita ang isa sa mga miyembro ng Templar at makikita din ang misteryusong lalaki na tahimik siyang minamatyagan hanggang sa inatake niya na ang lalaki. Ayon sa misteryusong lalaki na masyadong madaling makapasok sa border ng Human Kingdom. At makikitang kinuha niya ang kasuotan ng lalaki habang sinasabing panahon na upang hamanin ang bayani at patunayan ito sa maingay na si Levirian na karapat-dapat siyang subukan na nakaupo sa upuan ng hari. At nalaman nating iyon ay Sugale ang ikalawang general. Habang sa isang bahagi ng kabundukan ay makikita sama-samang umaatake ang mga miyembro ng Templar patungo sa Holy Saint na kasalukuyang nasa katawan Demon King.
Inisip niya na hindi niya dapat hayaang manalo ang Templar laban sa kanila at kanyang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Sa isang kumpas ng kanyang mga kamay ay agad na tumilapon ang lahat sa ere na naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Labis naman ang pagkamangha ni Sylvia sa katawan Demon King dahil nararamdaman niya ang umaapaw ng kapangyarihan mula sa loob kahit walang tamang kontrol ay nagagawa niyang madaling sirain ang mga bagay-bagay kahit na ang lupa. Labis-labis naman ang pagkabigla ni Edward nang makitang isa-isang natatalo ang mga miyembro ng Templar, habang sa isang bahagi ng kagubatan ay makikita ang malawakang usok na pinagtaka ni Roland kung ano ang nangyayari doon. Dahil kanyang inutos sa lahat na iwasan ang kanilang Lady Saint at atakihin ang iba. Makikita ding kasama niya ang lalaking noble na binigyan ni Lev Irian ng Demon Hand. Sinabi nito kay Roland na hindi ang Lady Saint ang panganib kundi ang lalaking nasa kanilang harapan na may platinum hair. Sinabi ni Lev Irian sa lalaking noble na huwag niyang susubukang ibanyag ang pagkakakilanlan ng kanyang hari dahil ang sinumpang kamay ay kakainin siya ng buo at siguradong siya ay mamamatay na labis na nagpatakot sa lalaking noble habang si Roland ay hindi pinapansin ang sinasabi ni Lev Irian at sinasabing pumuko sila sa pagtalo sa mga miyembro ng Exorcist at iwasan ang Lady Saint. Ngunit biglang lumitaw ang Demon King na kasalukuyang nasa katauhan ng Lady Saint na labis na nagpatakot kay Roland. Pinagpapawisan si Roland habang humihingi ng tawad at gumagawa ng mga dahilan. Ngunit tahimik na tinitingnan sila ng Demon King dahil may napansin itong ibang tao mula sa likod ni Roland at ng lalaking noble at makikita si Gale na ikalawang general ng Demon King. Nakangiti itong sabik na labanan ang Lady Saint ngunit hindi niya alam na ang kanyang hari ang kasalukuyang nasa katawan ng Holy Saint. Labis naman ang pagkabigla ng Demon King nang makita ang kanyang ikalawang general at nagtataka kung ano ang ginagawa ni Gale sa Human Kingdom.